Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman ang inyong paboritong tambayan ng mga balitang diretso, walang kuskus balungos at may kasamang kaunting kuro-kuro. Welcome sa Balitang Sina. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang kwentong siguradong magpapangiti sa inyo pero magpapaiyak din sa inyong mga bulsa at tadhana. Isang kwento tungkol sa computer shop na nagkakahalaga lamang ng 5 piso kada oras. Opo, tama ang narinig ninyo mga katropa, 5 piso lang kada oras, tinalo pa ang PisoNet sa kanto ninyo. Sa bayan ng Juniguo, may isang internet cafe na sa sobrang mura ay nag-viral sa buong mundo at naging huling kanlungan ng mga kabataang tinatawag nating nagnanais na lang humiga at sumuko na sa agos ng buhay. Dito sa loob ng mausok at madilim na shop na ito, makakakita ka ng mga nagtapos sa universidad na walang mahanap na trabaho, mga manggagawa sa pabrika na tumakas mula sa walang katapusang assembly line dahil ayaw maging robot, mga taong baon sa milyon-milyong utang dahil sa maling akala sa crypto at mga peking investment, at mga sugarol na natalo ng halos 5 milyong piso kaya ngayon ay wasak na wasak ang pamilya. Sabi nga ng isang residenteng sugarol dito, basta wala siyang hawak na pera, hinding-hindi na siya magsusugal o makakasakit ng ibang tao. Isang napakatalinong pilosopiya na parang kinuha sa mga sikat na motivational speaker. Ngunit ang pinakanakapanlulumong kwento rito ay ang tungkol sa isang postgraduate na mag-aaral mula sa prestihiyosong Fudan University, na kung sa Pilipinas pa ay katumbas ng UP o Ateneo. Noong araw, itinuturing siyang isang henyo at pag-asa ng kanyang komunidad, ngunit matapos ang sunod-sunod na kabiguan sa paghahanap ng trabaho at sa pakikipag-ugnayan sa malupit na lipunan, pinili niya na lang na magtago sa computer shop na ito kung saan walang sino man ang nakakaalam ng kanyang tunay na pangalan. Ang mga kabataang ito na may magkakaibang pinagmulan ngunit iisa ang kinahinatnan ang bumubuo sa tinatawag nating mga internet cafe refugees ng modernong panahon. Ang ilang kritiko ay tinatawag itong evacuation center para sa mga itinakwil ng lipunan, habang ang iba naman ay nakikita ito bilang isang duwag ngunit malambot na pagtakas mula sa katotohanan. Pero para sa mga taong narito, maaaring ito na ang huling natitirang paraiso sa isang mundong walang kasing lupit. Ang may-ari ng shop na si G. Jong, o tawagin na lang natin siyang Tito Jong, ay nagpaliwanag na karamihan sa mga suki niya rito ay nabubuhay sa pamamagitan ng paglalaro ng online games, kung saan kumikita sila ng humigit kumulang 400 piso sa isang magandang araw. Ang 5 pisong singil kada oras ang nagsisilbing huling natitirang dignidad ng mga taong ito dahil sa halagang barya, hindi sila magiging palaboy sa kalsada. At huwag kayong magkakamali, hindi lang basta mabagal na internet ang handog ng computer shop na ito dahil mayroon din itong sariling karinderya, bilyaran at mayroon pang labahan at banyo para makaligo ang mga nangangamoy mandirigma na ang ilang customer ay 7 buwan nang hindi lumalabas at ang iba naman ay inabot na ng 4 o 5 taon na nakatira rito. Dito ay tinatanggal nila ang kanilang mga baluti laban sa mapanghusgang mundo, nagsusuot ng tsinelas, at natutulog ng nakatukod ang katawan sa mga luma at sirang gaming chairs. Ang keyboard ang kanilang pinakamatalik na kaibigan at ang malamlam na liwanag ng screen ang natitirang pag-asa sa kanilang mga mata. Ilang taon na ang nakalipas nang buksan ni Tito Jong ang shop na ito na may promong 5 piso kada oras at noong una, napakahina ng negosyo kaya sa sobrang asar niya ay gumawa siya ng isang matapang na pangako sa harap ng kanyang mga customer. Pangako niya na habang narito siya, hindi magtataas ng presyo ang shop na ito. At pumunta ka man ngayon o sa susunod na dekada, 5 piso, 7 piso o 10 piso lang ang babayaran mo. Para matupad ang pangakong walang taas presyo magpakailanman, pinanatili niya ito sa 5 piso, ngunit ang realidad ay napakalupit. Dahil ang bill pa lang sa kuryente ay umaabot na sa halos 280,000 piso kada buwan. Ang paniningil ng 5 piso ay nangangahulugang tiyak na pagkalugi. Kaya upang hindi tuluyang magsara ang kanyang munting paraiso, nag-imbento si Tito Jong ng bagong diskarte sa pamamagitan ng pagla-livestream sa internet. At laking gulat niya dahil pumatok ito ng husto. Ginawa niyang plataporma ang kanyang livestream kung saan ang mga nanonood ay nagpapadala ng mga virtual gifts para sa emosyonal na halaga, pakiramdam ng tagumpay, o dahil lang sa purong kuryosidad sa mga taong nasira ang buhay. Ang mga virtual gifts na ito ay ginagawang totoong pera ni Tito Jong para ibili ng instant noodles, sigarilyo, kanin na may ulam, at pati na rin mga card para sa hotel room
para ipamigay ng libre sa mga kabataan sa shop. Tuwing may nagreregalo sa live stream, isinisigaw ito ni Tito Jong sa buong shop para ang mga gutom at nangangailangan ay pumunta sa counter para kumuha ng biyaya, tulad ng pagsigaw niya na may nag-order ng libreng merienda para sa ating gabi sa counter, kaya pumunta na kayo rito at kumuha ng sa inyo. Siyempre, walang libreng tanghalian sa mundong ito dahil para makuha ang mga biyayang ito, ang mga tinaguriang malalaking lodi sa computer shop ay kailangang magpakitang gilas ng kaunti kay Tito Jong sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa taong nagpadala ng regalo na parang mga artista sa teleserye. Isang malaking pasasalamat at manigong bagong taon kay Kuya Abu. Sana ay maging matagumpay ka sa lahat ng bagay. Kunin mo na ito at kung hindi pa kayo nabubusog, pumunta lang kayo sa counter para sa libreng tinapay habang binabati si Kuya Susya na sana ay maging walang alalahanin ang buhay dahil ngayong araw ay sinagot na naman niya ang buong refrigerator ng walang bayad. Kapag tinatanong sila kung ano ang pakiramdam sa isang computer shop na 5 piso lang kada oras, ang sagot nila ay swerte at masaya. At kapag tinanong kung malupit ba si Kuya, sabay-sabay silang sisigaw ng oo. May libre pang nganga o betel nuts sa front desk na nagkakahalaga ng 800 piso at ang isa namang kahon ay nagkakahalaga ng 240 piso. Ang slogan ng shop ay laging tandaan na malupit si Kuya at ang espiritu ni Kuya ay hinding-hindi babagsak. Ngunit ang computer shop na ito na sikat na sa buong mundo ay unti-unti na ring nagkakagulo at kamuntikan ng magsara dahil ang mga istante ay wala ng laman, ang mga betel nuts ay nalaho na at maging ang refrigerator ay simot na rin. Ngayon, iisang refrigerator na lang ang natitira at isisigaw muli ni Tito Jong na ang refrigerator na ito ay sinagot na rin ng ating malupit na Kuya Gaili. Kaya kung kailangan ninyo ay pumila na kayo at magpasalamat na sana ay maging maayos ang lahat sa buhay niya dahil ang espiritu ni Kuya ay hinding-hindi babagsak. Para kay Tito Jong, hindi lang ito isang matalinong hakbang sa negosyo, kundi isang sining at isang eksperimento sa sikolohiya ng lipunan dahil sa pamamagitan ng pag-aalok ng napakababang presyo, nakuha niya ang pansin ng mga taong wala nang mapuntahan at ginagamit ang kanilang totoong buhay bilang content para ibalik sa internet para sa mga taong naghahanap ng katotohanan at pakikiramay. Pero alam nating lahat na para sa mga refugees na ito ng internet cafe, ang lugar na ito ay isang pansamantalang silungan lamang ngunit nahihirapan silang umalis dahil marami sa kanila ang wala ng pamilyang babalikan. Tulad ng isang lalaki rito na dating nagugutom sa shop dahil pumanaw na ang kanyang 2 magulang at si customer number 79 na pumanaw na rin ang buong pamilya. Nang sumikat sa internet si Tito Jong at ang kanyang 5 pisong computer shop, kasunod nito ang napakaraming debate ng mga netizen kung saan ang ilang tao ay nagrereklamo at sinasabing pinagsasamantalahan lang ni Tito Jong ang kahirapan ng iba bilang isang malambot na bitag upang hindi na sila magsumikap sa buhay. Ngunit sa seksyon ng mga komento, mas marami ang sumusuporta sa ginagawa ni Tito Jong. Dahil kung wala ang mga ganitong computer shop, mas maraming taong walang ginagawa ang pakalat-kalat sa lipunan. At kapag ang mga tao ay walang pinagkakaabalahan, nagiging sanhi sila ng gulo at krimen sa daan. Naglalaro lang sila ng game sa loob at walang naagrabyadong ibang tao. Kaya masasabing ito ay isang stabilizer ng lipunan na nagpapababa ng krimen. Isang napakalaking tulong na maituturing na huling harang sa pagitan ng krimen at ng pagwawasak sa sarili. Ang isa namang netizen ay nagsabi na napakabubuting kabataan nila dahil hindi sila nananakit ng kapwa, hindi winawasak ang kanilang pamilya at humihiga lang sila sa pinakamababang halaga ng walang ginagawang gulo sa bahay na mas mabuti pa kaysa magtayo ng negosyo. Tapos malulugi lang at mawawala ang lahat ng ipon sa loob ng 1 taon. Harapin natin ang katotohanan. Gumagastos lang sila ng ilang daang piso kada araw, walang bahay, walang asawa. Kaya hindi ba mas mabuti ito kaysa sa mga taong ginagamit ang pinaghirapang pera ng kanilang mga magulang para lang magbayad ng down payment sa isang hindi pa natatapos na apartment o mawala ang lahat sa isang nabigong negosyo? Gayunpaman, may ilang nagtuturo na ito ay pansamantalang solusyon lamang at sa katagalan, ang kanilang kakayahan sa pagkabuhay at pakikipagkapwa-tao ay tuluyang masisira. Tulad ng isang netizen na umamin na minsan na siyang nagpalipas ng 6 na buwan na nag-iisa sa isang inuupahang kwarto habang naglalaro ng games at nang lumabas siya para magtrabaho, ay hindi na siya marunong makipag-usap sa mga tao.
Sa katunayan, hindi nag-iisa ang computer shop ni Tito Jong dahil sa mga nakaraang taon, isang bagong uri ng internet cafe at mga esports hotel ang tahimik na umuusbong sa mga gilid ng lungsod at sa mga sentro ng mga part-time workers kung saan para sa mga may mababang kita at mga nasa katanghalian na ang gulang na nahaharap sa kawalan ng trabaho, ang mga 24 na oras na computer shop na nag-aalok ng pagkain at tulugan ay nagiging pinakatipid na kanlungan sa gabi. Kung ikukumpara sa malamig na lansangan, ang lugar na ito ay may aircon, libreng mainit na tubig, malalambot na sofa, at higit sa lahat, walang mapanghusgang tingin mula sa ibang tao. Kaya imbes na tawaging computer shop, ay tawagin na lang natin itong esports retirement home o bahay ampunan para sa mga matatandang gamer. Halimbawa na lang ang bagong sikat sa internet na si Kuya Neo, isang batang lalaki na 25 taong gulang pa lang na kahit umiinit na ang panahon ay wears pa rin ng makapal na jacket pang taglamig. Umaasa lang sa paminsan-minsang tulong mula sa mga kaibigan kapag wala siyang pera at kinakain ang mga natirang pagkain ng ibang tao kapag gutom. Noong 3 taong gulang pa lamang siya, ang kanyang totoong ama ay tragikong pumanaw at ang kanyang ina ay muling nag-asawa. At dahil sa matinding kahirapan, ay huminto siya sa pag-aaral matapos ang elementarya upang magtrabaho sa isang KTV. Ngunit ilang taon na ang nakalipas, ang kanyang 15 taong gulang na kapatid na babae na siyang natitira niyang pamilya ay tragikong pumanaw sa isang aksidente. Isang hampas na tuluyang nagpabagsak sa kanya. Bukod pa riyan, wala siyang legal na dokumento o permanenteng pangalan nabubuhay bilang isang taong walang pagkakakilanlan at patuloy na naglalakbay ng walang direksyon habang ang taong nagdulot ng kamatayan ng kanyang kapatid ay malaya pa rin hanggang ngayon. Matapos pinalayas sa kanyang inuupahang kwarto dahil sa naipong utang, ang bagong bukas na computer shop na ito ang naging huli niyang kanlungan hanggang sa natagpuan ng manager ang kanyang ina sa gilid ng daan na naglalakbay din upang hanapin siya. Ngunit matatag na tumanggi si Kuya Neo na umuwi dahil ang bahay ay nagdadala ng napakaraming masakit na alaala ng pagkawala at dalamhati. Nagbuntong hininga ang ina at nagsabi na ang pinakamagandang bagay sa batang ito ay likas siyang mabait, hindi nagnanakaw, ngunit hindi lang niya malampasan ang sakit sa kanyang isip at naging lubhang depresyon na nagpapakita na hindi siya tunay na tamad, kundi isang tao lang na humarap sa trauma sa murang edad at pinili ang landas na may pinakamababang labanan. Bukod sa mga kabataang tulad ni Kuya Neo na nawalan ng landas dahil sa malalaking trahedya, mayroon pang isang uri ng suki sa computer shop na aktibong pumipili ng isang buhay na may mababang pagnanasa, tulad ng isang lalaki na nang tanungin kung kumikita ba siya sa paglalaro ng games ay sumagot na hindi siya naglalaro dahil nahihilo siya riyan at nanonood lang siya ng TV habang ang pera niya ay galing sa kanyang mga magulang na nasa 50 taong gulang na at may-ari ng isang maliit na tindahan. Hindi niya iniisip maghanap ng trabaho dahil ang pamilya niya ay may sariling bundok na malapit sa riles ng tren na kukunin ng gobyerno kaya hindi sila mairap sa pera. Isang nakatatawang usapan na nagpapakita na ang dahilan kung bakit madali nilang isuko ang paghahanap ng tagumpay ay dahil mayroon silang malinaw na takasan at mga magulang na handang suportahan sila ng walang katapusan. Upang maunawaan ang mga kabataang ito, kailangang harapin ang modernong suliranin ng mga kabataan sa Tsina ngayon, kung saan ang pangunahing sanhi ay namamalagi sa mga mapaminsalang epekto ng mga maling patakaran ng Partido Komunista ng Tsina, ang matinding panloob na kompetisyon, ang pagbagsak ng antas ng edukasyon, at ang sistematikong kawalan ng pagkakataon. Sa loob ng maraming dekada, umasa ang CCP sa mabilis na paglago ng ekonomiya para sa kanilang politikal na katanyagan na nagtutulak para sa malakihang pagpapatala sa mga universidad nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan nito. Kaya naman bawat taon ay mahigit 10 milyong nagtapos sa universidad ang itinatapon sa merkado ng trabaho na nagiging sanhi ng pagbagsak ng halaga ng mga diploma. Ang modelo ng ekonomiya ng CCP na nakasalalay sa real estate ay ginawang isang tool sa pananalapi ang pabahay. At habang ang gobyerno ay sumisigaw ng mga slogan tungkol sa pangkalahatang kasaganaan, patuloy nitong pinuputol ang mga pribadong negosyo na nagpapasara sa mga maliliit na negosyo at nagpapalaho sa mga trabaho. Naisip ng marami na kahit magtrabaho sila ng 12 oras sa isang ay 6 na araw sa isang linggo, hinding-hindi ito magiging sapat upang makatakas sa babol ng pabahay ng CCP at mataas na gastusin sa pamumuhay.
Kaya naman ang tradisyonal na orasan ng buhay na bumili ng bahay, magpakasal at magkaanak bago sumapit ang edad na 30 ay naging isang imposibleng gawain. Sinubukan nilang lahat ng husto ngunit matapos ang lahat ng pagsisikap, napagtanto nila na ang mga patakaran ng laro na idinidikta ng CCP ay hinding-hindi inilaan para manalo ang karamihan sa mga ordinaryong tao, kaya lumitaw ang isang matinding desisyon na kabaligtaran ng pagiging praktikal. Kung saan ang halaga ng paghiga o pag-chill ay bayad lamang sa internet at simpleng pagkain na nagbibigay ng kamag-anak na kapayapaan at kalayaan. Sa mga computer shop na sumisingil ng 5 piso kada oras, walang mga KPI, walang mga magulang na nagpipilit na magpakasal at walang laganap na kadena ng paghuhusga ng kapwa dahil sa virtual na mundo ng mga laro. Basta't ginugol mo ang oras sa pagpataas ng antas, magbibigay ang sistem ng mga konkretong gantimpala na isang katiyakang hindi maibibigay ng lipunang pinamumunuan ng CCP. Ang mga refugees na ito ng internet cafe ay ang henerasyong puno ng sakit na itinapon matapos ang pagkabigo ng mabilis na pag-unlad ng CCP, ang mga totoong sugat sa likod ng mga datos ng kasaganaan na hindi malulutas ng mga murang computer shop, ngunit nagpapasiklab lamang ng isang malamlam na ilawan sa mga basag ng lipunan upang magbigay ng kaunting init sa mundong malamig.